Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome sa Risen Savior Church, where Jesus Christ is the answer. At ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa creation. Kung inyo mapapansin, lahat tayo ay nilikha ng Diyos. At meron siyang dahilan kung bakit tayo nilikha. At syempre, dahil siya ay napakabuti at mapagmahal na Diyos, napakaganda ng kanyang plano sa bawat isa sa atin. Malimit na binabanggit yung Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi roon, I know my plans for you, declares the Lord, that is plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Pinakikita doon na sa kanyang mga nilikha, ang kanyang plano ay pagpalain tayo. Ang kanyang plano ay bigyan tayo ng pag-asa. Ang kanyang plano ay bigyan tayo ng magandang kinabukasan. Kaya nga mapapansin po ninyo, dito ay mayroon tinatawag na original design ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hinubog niya tayo ayon sa kanyang wangis. Yun ang sinabi ng banal na kasulatan. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Ang ibig sabihin, tayo ang pinakamagandang nilikha sa balat ng lupa. Ang Diyos, nilikha niya ang hayop. Nilikha niya ang ibon, nilikha niya ang mga isda, nilikha niya rin ang mga halaman at mga puno, nilikha niya ang langit at lupa, lahat ng bagay nilikha ng Diyos. No? Pero sa lahat ng nilikha, tayo ang pinakamaganda. Kaya wag natin pipintasan ang ating itsura. No? Tayo man ay payat o mataba, malaki o maliit, maitim o maputi, nilikha tayo sa ganyang itsura, bagay sa atin yun. At natutuwa siya kapag pinagmamasdan tayo. Di ba, mapapansin nyo yung mga anak? O yan, si Maring Janice, no? Pag nakikita niya ang kanyang anak natutulog, nasisiyahan na siya pag nakita niya ang anak niya ay malusog at walang sakit. Ibig sabihin, ang napakagandang makita natin, tayo'y nilikha para sa mga espesyal na layunin. Una, ang magbigay tayo ng kasiyahan sa Diyos. Kaya nga ang tanong, araw-araw, nasisiyahan ba ang Diyos sa atin? Napapangiti ba natin siya araw-araw? Nalulugod ba siya o natutuwa siya sa atin? Kaya nga po, ating basahin ang banal na kasulatan at ako'y magbabasa sa aklat ng Genesis. Kung mapapansin po ninyo, kapag ang Diyos ay lumilikha mula sa Genesis chapter 1, nang sinabi niya na magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga, ang sabi dito sa verse 4, nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Ibig sabihin, ang Diyos ay nasisiyahan sa kanyang mga nilikha. At gayon din, nang ginawa ng Diyos ang kalawakan, at ang sabi rito, sa ikalawang araw, babasahin ko, sinabi ng Diyos magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay at nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, yon ang ikalawang araw. Kaya pag dinire-diretso natin ito, ang sabi rito sa verse 9, sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito, tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasihan siya nang ito'y mamasdan. Sa tuwing pinagmamasdan ng Diyos ang kanyang mga nilikha, sabi rito, siya'y nasisiyahan. At yun ay kung ating mapapansin, kung idedire-diretso natin, laging binabanggit yun sa bandang dulo ng kanyang paglikha na ang Diyos ay nasisiyahan. Sabi ng verse 31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. So, ibig sabihin, ang Diyos ay natutuwa, ang Diyos ay naliligayahan kapag tinitingnan niya ang kanyang
mga nilikha. At pero mapapansin po natin dito, nilikha sa chapter 2, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Pinakikita lamang na ang Diyos ang may lalang, ang Diyos ang lumikha, at ang sabi rito, yung Diyos na lumikha, nagpapahinga din pala. At ang sabi, 6 na araw siyang lumikha, nung ikapito, nagpahinga siya. Sabihin, yung araw na yon, kumbaga sa atin, sa Pilipinas, siyempre, nasanay tayo, ang unang araw, Lunes. Ang ikapitong araw, Linggo. Kaya, ito naman konteksto lang natin yon, version natin to. Sa iba-iba kasing bansa, iba-iba yung unang araw at ikapitong araw. Pero sa Pilipinas, ang pampitong araw ay ang Linggo. Kaya sabi rito, magtrabaho ka, Lunes hanggang Sabado, pag Linggo, magpahinga ka naman. Meron kang physical rest, at ang sabi rito, meron ka ring spiritual rest. No, kasi inutos siya sa Bible, sa Exodus chapter 20, na ipangilin ninyo ang ikapitong araw. Ibig sabihin, maglaan tayo ng oras na sumamba sa Kanya. Bagamat ang gusto ng Diyos ay sambahin natin siya araw-araw. Pero mayroon tinatawag na personal worship daily. Gawin mo ito. Umaga, si Daniel, kaya pinagpala ng Diyos sa Bible, ay nananalangin siya umaga, tanghali at gabi. Parang nagsisipilyo 3 times a day. Ibig sabihin, tayo ganon din. Pwede nating gayahin si Daniel. Meron kang devotion 3 times a day. Pero may binanggit si Joshua na pwedeng gawin mo naman umaga at gabi. Sa madaling salita, dapat tayo merong commitment. No? Yun ang personal. Every day, kahit saan ka nandoon, kahit anong oras, maglaan ka ng panahon na sambahin mo ang Diyos. Pero may binabanggit dito kasi corporate worship. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon na gaya ng ginawa ng ilan. Upang kayo magpalakasan sa isa't isa. Yun naman ang purpose doon para tayo magkaroon ng pagbibigay ng encouragement and comfort. Kaya mayroong sharing of God's Word, lumalakas ang ating mga pananampalataya. Yan mga alam nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin, ang tawag doon, corporate worship. Yun naman yung sama-sama tayong sumasamba sa Diyos. At yun yung binabanggit dito no? Na talagang magkaroon tayo ng personal and corporate worship to God. Pero mapapansin po natin, bilang mga nilikha ng Diyos, ay hindi lamang tayo nilikha na ganoon na lamang. Manapay, meron tayong tungkulin na gagampanan. Babasahin ko lang po ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 5. Pinakikita lamang dito na nilikha tayo ng Diyos para magkaroon ng relasyon sa Kanya. Magkaroon tayo ng intimate relationship with God, kaya dapat meron tayong personal worship at meron tayong corporate worship para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Magkaroon tayo ng regular encounter with God. Pero hindi lang tayo nilikha para sumamba sa Kanya o kaya ay magbigay ng kasiyahan sa Kanya. Pinakikita lang din dito na tayo nilikha para maglingkod sa Kanya, para maging katiwala niya sa mga iba pang nilikha. Ang tao ang pinagkatiwalaan. Ibig sabihin, basahin natin, ng Genesis chapter 2, nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa ring nagsasaka. Mapapansin ninyo, dalawa kasi binabanggit dito Yung forest, yun yung kabuuan ng mga puno sa daigdig, no?
Eh yun, ang Diyos nagpabukal na ng tubig para magdilig doon. Pero ang binabanggit niya kasi dito, na hindi pa siya nagpapatubo ng halaman, ay sa garden. Sa Garden of Eden. Okay? At ang sabi rito, kaya hindi siya nagpapatubo kasi walang magsasakang mag-aalaga. Ano pinakikita? Yung forest, mapapansin niyo, yun talagang walang nag-aalaga. Kumbaga yun kung ano na lang yung tumubo doon o minsan parang buhay ng tao. Ang buhay natin parang forest. No, parang lagalag tayo at wala lang, walang direksyon. Pero ang gusto ng Diyos, ang buhay natin parang garden, aalagaan. No? Aalagaan talaga. Merong caretaker. Okay? Merong tagapag-alaga. May gardener. Merong manager. Ibig sabihin, ang paglikha ng Diyos sa tao ay para maging manager. Para maging good steward. Okay? Kaya sabi rito, ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ng buhay. Kaya mapapansin natin, ang pinakahuling nilikha ay ang tao. At ang sabi rito, nilikha tayo mula sa alabok. Kaya sabi, galing tayo sa alabok, babalik tayo sa alabok. At ang kaibahan sa paglikha sa tao, nilikha niya tayo ayon sa na hinubog tayo ng kanyang kamay at hiningahan. Kaya tayo ay naging kaluluwang may buhay. Kaya ang tao ay composed of body, soul, and spirit. No? Okay? Ang sabi rito, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Okay? Mapapansin natin, ang pinatira bago nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya muna ang paraiso. Kasi gusto ng Diyos sa paraiso tayo nakatira. Yun ang gusto. Ano yung paraiso? Lugar na maraming mga halaman at puno. Tahimik. Okay? Payapa. Kaya yun ang gusto ng Diyos sa tao. Mapayapa. Ang gusto ng Diyos sa atin, malusog. Wala tayong sakit. Ngayon, iba na. Polluted na kasi. Hindi lang sa labas ng bahay polluted, pati sa loob ng bahay polluted na. Merong tinatawag na outdoor pollution saka indoor pollution. Pero malinaw na pinakikita lamang dito na ang instrumento pala ng Diyos para mapanatiling malinis ang hangin, halaman sa puno. Kaya nga maganda na talagang maraming halaman sa mga puno kasi ito yung sumasala ng mga maruming hangin. Air purifier kasi ang halaman sa puno At saka bukod doon, ang halaman at ang puno ay nagre-release ng natural oxygen. Kaya ang tao walang hika. No, panahon yon, walang ubo, walang sipon. Bakit? Dahil healthy. Yung nai-inhale niya na hangin, talagang fresh air. Kaya nga mapapansin po natin, dito, ang inutos ng Diyos, babalikan natin yung Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ibig sabihin, yung paglikha ng Diyos sa atin, pinakikita lang yung purpose. Ang purpose, ang layunin, mamahala. To manage. Pamahalaan natin. Maging good steward tayo. Kumbaga, hindi tayo may-ari. Pangalagaan. Diyos ang may-ari ng lahat. Sabi ng Bible, sa Psalms 42, the earth is the Lord and the fullness thereof. Ang Diyos ang may-ari. Yung bahay natin, yung sasakyan natin, kahit na buhay natin, ang Diyos ang may-ari. May hawak. Okay? At tayo'y pinagkatiwalaan. Kaya mapapansin po natin, may purpose ang bawat nilikha. Halimbawa, ang isda.
nilikha ng Diyos na mabubuhay sa tubig. At siya ay mayroong abilidad na lumangoy. Wala kayo nabalita ang isdang nag-aral sa nag-swimming lesson. Walang isdang nag-swimming lesson kasi built-in na yun eh. Naka-built-in na yung ability na yun. At wala ring ibon na nag-aral ng flying lesson. Kasi mula nung siya pinanganak, ganoon na talaga ang purpose ng buhay niya. Lilipad siya. Ganoon ang tao. Kaya mapapansin po ninyo, ang ballpen, bakit nilikha? Nilikha para ipangsulat. Pero pwede rin ipangkamot. Pag makati yung likod mo. Para maabot. Pero hindi talaga ang purpose ng ballpen ay pangkamot. Minsan, ganoon din tayo. Kung saan natin ginagamit yung buhay natin. Hindi naman yun lang talagang dapat natin gawin. Yun ang ginagawa natin. Katulad ng, ang purpose ba ng buhay mo yung mag-inom? Hindi. Ang sabi rito, ikaw ang mamamahala sa mga halaman, sa mga puno, sa mga ubas. Hindi ubas ang mamamahala sa'yo. Yung ubas kasi alak eh. O minsan tayo ang kinokontrol ng ubas. At hindi tayo kinokontrol sa ubas. O minsan, tayo kinokontrol ng mga dahon. Hindi tayo kumokontrol sa dahon. Ano yun? Marijuana. Di ba dahon yun? O minsan maraming kabataan na kumokontrol ng dahon. Ay ayon dito, tayo mamamahala. Ito, mas matindi. Tayo kinokontrol ng daga. Ipis. Natatakot tayo sa mga insekto. Pero ayon sa disenyo, sila matatakot sa atin. Okay, kaya nga mapapansin po natin dito, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Pasensya na po. Ang sabi dito, lalaki at babae lang nilikha. Hindi. Dual. Di ba? Napakalinaw eh. Isang lalaki at isang babae. At hindi pala totoo yung sinabi ng mga tatalino na pag dumating ka na sa tamang edad, ikaw na pipili ng iyong kasarian. Hindi, dahil ang Diyos ang lumikha sa iyo na paring lalaki ka o babae ka. Hindi ikaw pipili ng iyong kasarian. Dahil ayon dito, halimbawa, ang babae, bakit tinawag na woman? Kaya woman, kasi may womb. May womb. May bahay bata. Womb. Kaya woman, may womb. Kaya kahit gustuhin mo maging woman, kung wala kang womb, kahit sex transplant ka pa, di ba? Kung wala kang womb, hindi ka magiging woman. Ibig sabihin, dahil talagang yon, kaya naging babae yon dahil may womb. At saka, kaya lalaki, mapapansin po natin, yung nilikha ng Diyos, bigyan natin ng pansin, no? Ang sabi rito, verse 28, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Makikita po natin, mayroon pong principle na binibigay dito ang Diyos na nakapaloob sa atin eh. Meron tayong tinatawag na, and God bless them, sinabi rito, sila pinagpala ng Diyos. Ibig sabihin pala ng salitang yon, hindi yun material things lang o hindi yung pera lang ang pinag-uusapan dito. Ang pinakikita rito, and God bless them, nung pinagpala ng Diyos ang lalaki at ang babae, unang principle, sila'y kinasal ng Diyos. Kaya pwede na silang magkaanak eh. Ang sex is God's gift and it is holy inside marriage. Pinakikita pala na ito'y banal sa loob ng kasal. At yun ay ginagawa lang ng mag-asawa. Ayon dito. Ikalawa, hindi lamang tungkol, kasi ito malimit ginagamit ito sa pagkakasal eh. Itong verse na ito eh.
Pero ang isa sa pinakikita rito, and God blessed them, meaning, pinalabas ng Diyos yung potensyal ng lalaki at ng babae. Yung kanyang abilidad, binigyan siya ng inward ability o ng kakayanan para magamit niya sa pamamahala. Ibig sabihin, yun yung sinabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18, remember that the Lord your God has given you the ability to produce wealth. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kakayanan para managana. Ibig sabihin, ang disenyo talaga ng Diyos sa atin para managana. Ang disenyo ng Diyos sa atin, umunlad. Ang disenyo ng Diyos sa atin, magtagumpay. Paano mangyayari yon? Una, pinakikita rito, at ang sabi rito, sa English kasi ang sabi rito, be fruitful and multiply. Ang gusto ng Diyos, tayo ay maging mabunga. Dapat tayo mabunga nga, hindi mabunga nga. Kasi minsan, reklamo tayo na reklamo. Bakit ba? Sa dami ng pamilyang mapupuntahan ko, dito ako napunta. Sa dami naman ng barangay na matitira ko, dito ako napatira. Lagi may purpose ang Panginoon. Kung bakit sasabihin, bakit ba hindi ako naging Amerikano? Bakit ako Pilipino? Hindi tayo dapat mabunganga. Oo, magreklamo nga. Dapat tanggapin. mabunga. Mabunga nga. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 15, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo upang kayo humayo, mamunga, at manatili ang inyong bunga. Okay? Kaya mapapansin po natin, natutuwa ang Diyos kapag tayo namumunga. Ibig sabihin, nagiging productive. Nagkakaroon ka ng produkto. Dalawang klase ng bunga yun o fruit Ito yung tinatawag na bearing fruit at saka bringing fruit. Yung bearing fruit, yun yung tinataglay mong magandang pag-uugali o bunga ng Espiritu. Na sabi roon, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, di ba, kabaitan, kabutihan, katapatan, pagpipigil sa sarili, katyagaan. Ibig sabihin, yung good character, the character of Jesus. Yun yung larawan ng Diyos No? Yung larawan ng Diyos na taglay natin, yun yung bearing fruit. Anak ka ng Diyos, dapat meron kang magandang ugali. Tatandaan natin, attitude is the key. Your ability, yung abilidad natin magdadala sa atin sa tagumpay, pero yung magandang pag-uugali natin magpapanatili sa atin sa rurok ng tagumpay. Kasi maraming mga tao yumaman, naging makapangyarihan, pero bumagsak din. Bakit? Kasi yumabang. Nang dumamay pera, tumigis ang leeg, hindi na makalingon, hindi na makapambate. Di ba mapapansin natin, sumama ugali. Nung makapangyarihan na siya, abay, nangaapi ng mga tao. Nangangamkam na ng mga lupa. Dahil meron na siya mga private army. Ibig sabihin, ang pinakikita rito na fruit ay bearing fruit. May bunga ka. Magandang bunga. At yung bunga, at ang ikalawang bunga, bringing fruit. Meron kang naaakay sa Panginoon. Meron kang nahihikayat. Meron kang nagiging bunga sa pananampalataya. Ibig sabihin, sinishare mo yung Diyos mo, pinapakilala mo yung Diyos natin sa ibang tao. In-encourage natin sila, halika, ating kayo sa Bible study, halika kayo sa cell group, di ba, ating kayo sa paglinggo, pakinggan nyo yung aming pinakikinggan tuwing linggo na nabe-bless kami. Okay, makikita natin, merong dalawang klase ng bunga, the bearing fruit and the bringing fruit. Okay? Kaya nga sabi rito, kayo mamunga, be fruitful and multiply. Kaya nga sabi rito, dadami ka dapat. Kaya nga sabi ni Jesus sa bawat isa sa atin, sa sa Matthew chapter 28, go and make disciples of all nations. Humayo kayo at gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Kaya ang RSC o Risen Savior Church,
nagpapasimula lamang dito sa Marcianos Garden. Sa bahay ng nanay ko at ng tatay ko. Isang araw, lahat tayo hahayo. Lahat tayo ay magkakaroon. Dito, magkakaroon tayo ng bearing fruit. Binabago tayo ng Panginoon. May pagbabago na bang nangyayari sa buhay natin? Mababago ang ugali natin, matututo tayo magpatawad, matututo tayong gumawa ng mabuti sa kapwa. At Nagkakaroon ng kaalaman. siyempre, aangat yung ating kaalaman, yung ating pananampalataya, tumatatag tayo, gumagaling tayo, nagiging masaya tayo, sumasagana tayo! Si Atalina, napupuno na yung bahay niya ng kanyang mga paninde. Ibig sabihin, talagang si paring Kimpi, hindi nawawala ng trabaho sa kasi si Carlo. Ibig sabihin, uunlad din tayo Unti-unti. materially, physically, spiritually, talagang puro pag-unlad. Pero ang purpose kung bakit ka magiging mayaman, ang sabi ng Bible, magagawa ng Diyos sa pasaganahin kayo sa lahat ng inyong kailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kaya tayo, nagkakaloob tayo. Ba tayo nagkakaloob? Kasi nag-iipon tayo para tayo ay mayroong maitulong sa mga nangangailangan. Nakaipon na tayo ng ilang mga boxes ng damit. Ipapadadali namin ni Timothy ito doon sa mga nasunugan sa Bacoor. Ayun doon sa Bacoor, doon. Yung mga nasunugan doon. 1,000 pamilya yun. Kaya Pero pangalawang beses na lang. Opo, pangalawang beses na kawawa din. Kaya magpapasalamat tayo, wala tayo doon sa ganung kalalagayan. Nagsasabi, Oo. umalis na sila, bumalik pa. Opo, kaya Yun. kung ano man, basta tayo ay narito ang RSC para tumulong sa mga nangangailangan. Yun ang sabi ng Bible Okay? Kaya ka payayamanin, hindi para sarilinin. Ang sabi nga, one hand to receive, one hand to give. As God's money goes through, there's plenty for you. Okay, kaya yan po ang ating mensahe ngayong araw na ito. Siyempre, kung gagawa ka ng mahusay, tiyak susundan ka ng tagumpay. Yun ang ating laging isipin. Pagbutihin natin ang ating trabaho. Kaya nga ako isa sa sabi rito ang principle kasi dito, ito yung principle din sa negosyo kung gusto mo maging successful sa business. Una, produce. Maging fruitful to produce. Mag-create ka ng isang produkto. Isang produkto. Si Eman, cellphone repair yung kanyang produkto Ako naman, water bonsai making. Ayan, gumagawa ako. Nag-create ako, nag-iisip ako. Minsan, may gabi nag-iisip ako. Anong design maganda? Nakakaisip din ako. Ayan, naka-invento na ako ng pampasko. Ayan na, sa likod. Pag nabenta yan, yung may ilaw, 500. Yung walang ilaw sa gitna, 300. Isipin nyo, pag nakagawa ako ng maraming ganyan, di mayaman na ako sa Pasko. Yung may mga banda kapon, yung mga ilaw na ganyan sa sombrero. Ibig sabihin po, pwede tayong mag-isip ng ating produkto. Si Atilina, ang produkto niya, bigas. Kaya mamaya, bibili ako 3 kilong bigas. Talaga? Paghatid ko sa inyo. Sige. 3 kilong bigas. Ayun, kaya Atilina na tayo bumili ng bigas. Marino siyang tindi. 60 pesos ang kanyang bigas. Suportahan natin ang mga negosyo Fuji yun, Fuji ate. ng bawat isa. Okay, to produce, yun ang una. Number 2, to reproduce. Dapat, Atilina, darating ang time, dumadami paninda. Ayan, yun ang purpose, dumadami paninda. Kasi mas dumadami paninda, mas dumadami ang pwede pagpilian ng mga tao at yung income opportunity dumadami. Okay, ano pa? Si Iman, ganun din. Pwede naman branches, dumadami. Pero ako produkto, tulad yun. Ibig sabihin, mass production ang gawin. Tulad ko, kung gumawa ako, naka-invento ako ng isa lang bote dyan. Pag kami nakagusto. Paramihin ko. Gumawa ako ng marami. Dapat ang goal ko, gumawa ako ng magkakatulad. Halimbawa, Sabi nga po, di ba, huwag ka mag-focus tayo sa kailangan mo. Oo. Di ba? Be fruitful and multiply. Ibig sabihin, tinan nyo McDo. Dati isang branch lang yon. Isang hamburger lang. Sumikat siya sa hamburger. Ano nangyari? Karoon ng spaghetti. Gumawa siya ng hamburger. French fries.
nagparami siya ng hamburger. Pare-pareho lasa ng hamburger niya. Kahit na meron siya more than 25,000 branches buong mundo, Isa lang. kahit saan kayo kumain, isa lasa. Isa pa rin. Kasi nag-mass production. Tapos nagdagdag ng produkto, mass production, the same lasa. Kumain ka sa Amerika, yun ang lasa. Kumain ka sa Pilipinas, yun din ang lasa. State walang ano. Oo. Mass Puro hamburger. production. walang fast. Yun. Ibig sabihin, ang pangatlong ginawa ng McDonald's, una, nag-produce ng hamburger. Yung muna sample natin, McDonald's. No? Number 2, nag-reproduce. Nagparami siya ng mga isang timpla ng hamburger. Pangatlo, distribute. Nagkaroon siya ng mga branches, didistribute niya. Pero ng mass production niya. At ang pang-apat, dominion. Kaya ang goal ng McDonald's, hindi competition. Hindi siya takot na tabihan mo siya. Kasi iba naman ang produkto niya, iba naman ang lasa niya eh. Kaya mapapansin niyo, kung sa may McDo, may Jollibee. Magkaiba naman lasa eh. Oh. Ibig sabihin, ang sa kanya, hindi competition. Ang sa kanya, dominion. Kontrolado niya market. Kaya may drive-thru eh. Mapapansin niyo, yung mga walang oras na makumain sa loob, dadaan lang yun doon habang nagbibiyahe na i-provide niya ang lahat ng mga kombinyente para sa mga customer. Pinakikita dito, yun ang pagiging good manager. Kaya nga bawat isa sa atin, dapat ganon. Maring si Atilina, isang tindahan, malay nyo, naging 2 tindahan, naging 3 tindahan, hindi mo masasabi yan eh. Lumaki. Si Eman, Naging grocery store. di ba? Isang cellphone repair shop, naging 2, naging 3, sina Extension. paring Gimpy, sina Carlo, Branches. dumating ang time, maging mga contractor na talaga sila. Meron nga doon sa Anabu na kasama natin sa RCC, si Brother Tom. Si Brother Tom, natutuwa ako doon talaga nabebless ako doon. Yun po ay isang dating lasinggero sa drug addict. Ay, oo, yung Yung nagkuwento ng isang beses. Hindi, bukod pa doon, isa pa yon, iba pa yon. Pero si Brother Tom, talagang ilang tama na ng baril yun sa katawan na buhay pa. Ngayon, aktibo na sa church, leader na rin doon sa kalalakihan. Nag-undergo din ng encounter, nag-aaral. Ngayon, kaklase ko, graduate kami ng School of Leaders. Alam po ninyo, binilis ng Lord, ngayon, contractor na ng mga bahay. Bakit? Tingnan nyo, sumunod siya sa Panginoon, naglingkod siya. Bakit na ba rin? Nung kasi adik dati pusher. Minsan hindi niya nire-remit yung binagbentahan ng droga, di nahantik siya nung mga may-ari. Ilang beses na patay pero nabuhay pa. Ilang beses na pinatay pero nabuhay pa. Kasi may purpose ang Diyos. Sa atin ganoon din lagi nating tatandaan may dahilan ba't tayo nabubuhay. Para parangalan siya, luwalatin siya, para paglingkuran siya at i-manage kung ano yung mga bagay na Nararapat. Kaya, yun po ang isang paalaala sa atin ng Panginoon sa ating paksa ngayong araw na ito. Tayo ay maging mga good manager. Tatandaan nyo, hindi employee. Manager. Si press manager na to ng senior citizen. Minamanage ko mga masinyo. Punta mo 400 ang imamanage mo na senior. Si Mambing, manager na Zumba yan. Ang tawag na rin nila. Naiingit nga dyan yung mga Zumba instructor siya hindi naman Zumba instructor, nakakapag-organize siya ng maraming mga dumadalo sa Zumba. Lagi nyo tatandaan, mag-isip Tomas, mantakin nyo, baka ngayon, caregiver pa lang yan ngayon, baka balang araw, meron na siyang home for the aged. Huwag mo limitahan ang iyong sarili. Di mo nanay ko, nandito lang, dati lang, maliit na lugar lang. Ngayon may Marcianos Garden na. Ibig sabihin, ang issue dito, hindi yung kung ano yung pinagpe-pray mo, kundi ano yung kaya mong pamahalaan. Ang sabi ng Bible, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Kaya ako noon, ang offering ko maliit lang kasi maliit lang yung blessing ko. Nagulat ako, lumalaki na yung offering ko, yung tithes ko. Kasi lumalaki na rin yung blessing. Ang tuwa, nakakatuwa.
Ganoon yun eh. Kaya wag tayong, alam nyo ito, seed ang tawag dito sa binibigay natin dito. Seed. At ang tawag rito sa offering natin, planting seed for the miracle you need. For the blessing you need. Ang ibinibigay ng Diyos sa atin, binhi. Magtanim ka. Pag nagtanim ka ng kakaunti, aanim ka ng kakaunti. Pag nagtanim ka ng marami, aanim ka ng marami. Kaya huwag tayong manghinayang. Ako natutuwa ako pag lumalaki ang offering ko, tithes and offering ko, ibig sabihin lumalaki yung blessing ko. Matutugunan na yung personal needs, matutugunan na rin yung ating ministry. Tatandaan nyo, hindi lang ito tungkol sa sarili natin, kundi tungkol sa mission natin. Dapat hindi lang tayo relational, kundi missional. No? Hindi lang yung relasyon natin sa Diyos ang Oo. Hindi lang natin pinagbubuti yung relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa isa't isa, missional. Isang araw lalabas tayo. Ang sabi ni Jesus, ang sabi ng Bible sa Acts chapter 1 verse 8. At kayo gagawin yung saksi mula Jerusalem, Judea, Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Ang Jerusalem natin, itong Marcianas Garden. Dito tayo magsisimula. Mula Jerusalem hanggang Judea. O ibig sabihin ninyong community, ito yung parang municipality, provincial, maaaring regional. Provincial. Sunod-sunod yan eh. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi natin maano eh. Kaya dito, maging missional tayo. May mission tayong gagampanan. Si Pres, may mission yan sa kanyang mga senior citizen. Si Mambing, may mission yan sa kanyang mga Sumbanatic angels, maging mga tunay na anghel. At si Eman, meron siyang mission sa kanyang mga customers and suppliers. Si Maring Janice, mayroon siyang misyon sa kanyang mga anak. Hatid sundo, nag-alaga. Di ba? Si Carlo, si Paring Kimpi, may mission silang makabuo ng mga bahay. Si Atilina, may mission siya na yung mga customer niya. Di ba? Mapambilhan. At si Tomas, ganun din, may misyon. Ang tatay ko, nanay ko. Kaya nga, samantalahin natin ang pagkakataon na mayroon tayong oras. Okay, yan ang ating paksa ngayon, maging good and effective manager. Kasi isang araw, si Jesus ay muling magbabalik at tayo magsusulit. Tatanungin niya. Yung audit pa. May auditing sa langit. Kung ano ang ating ginawa dito. Kaya nga sa Bible, sa langit, dalawang klase ng aklat daw ang nandun. Book of Life, titingnan kung nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay at ikaw ay maliligtas magpakilanman. Pero pag ikay mga Kristiyano na mga anak na ng Diyos, Book of Acts. Kaya yung Book of Acts sa Bible, hindi tapos. Kasi nagpapatuloy hanggang ngayon. At ikaw ang nakasulat doon. May Book of Acts. Ikaw, ano ang misyon na paano natin ginagampanan ang ating misyon? Paano natin ginagampanan ang ating Great Commission? Nakasulat. Sinusulat na yun doon sa langit. Kaya nga, pagdating natin doon, awardings na. Bibigyan ka na ng corona. Si Atilina may corona. Lahat tayo may corona. Okay? Kaya yun ang importante. Kaya gawin natin ang mga pagkakataon na gumawa na maglingkod at gumawa ng mabuti. Thank you, Lord. Kaya nga sa tayo manalangin. Maraming po salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga pagpapala sa bawat isa sa amin, ang iyong mga salita na hindi babalik sa iyo nang walang nagagawa. Kayo po, Diyos, ang siyang magpala sa mga nakinig. Ito'y patuloy na maging instrumento para umusbong lalo at tumatag ang kanilang mga pananampalataya. At gayon din, O Diyos, sa kanilang mga kaloob at mga suporta sa ministeryong ito. Kayo po ang magpalat, magbalik sa kanila ng maraming ulit, siksik, liglig, pikpik at umaapaw.
Salamat po, anuman ang kanilang mga pangailangan, dinideklara ko in the name of Jesus. Sila yung pinagaling, sila yung pinaunlad, sila yung pinagtagumpay, sila ay magiging masayang tao, at sila ay tunay nga na mapupuspos ng Banal na Espiritu. Igawad niyo po, Diyos, ang iyong mapagpalang bendisyon sa bawat isa na narito. Nawa pag-ibig ng Diyos Ama at ang kapayapaan ng Panginoon Kristo at ang kaaliwan ng Banal na Espiritu ay sumaaming lagi